Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong episode, may liham tayong natanggap na hindi ko inakalang mababasa ko rito sa programa. Isang baba na sa loob ng maraming buwan, may tinatago palang relasyon na hindi dapat nagsimula at hindi niya alam kung pagmamahal ba iyon o isang pagkakamaling unti-unti nang sumisira sa buhay niya. Ang tawag natin sa kanya ay Lara. At ang kwento niya, mga kaibigan, hindi tungkol sa tukso lang, hindi tungkol sa pera, kundi tungkol sa isang gabing nagbago ang lahat at isang sikreto na kapag nalaman ng pamilya ng lalaking minahal niya, maaaring wasakin ang buhay niyang pinipilit pa niyang buuin. Kung ikaw ang nasa sitwasyon niya, susuko ka ba? O ipaglalaban mo ang isang pag-ibig na bawal pero totoo ang sakit? Ito ang liham ni Lara. At ngayon, simulan natin ang kwento niya. Ako po si Lara, taga San Jose, Nueva Ecija. 29 na taong gulang at mag-isa kong itinataguyod ang anak kong si Ellie. Madalas kong sabihin sa iba na kaya ko naman lahat, na sanay na akong lumaban, pero sa totoo lang, Miss Moira, minsan parang gusto ko na ring bumigay sa bigat ng buhay. Lumaki ako sa isang maliit na compound sa amin, yung tipong magkakadikit ang bahay, magkakakilala ang lahat, at kahit pag-ubo mo ay may kapitbahay nang nagtatanong kung ayos ka lang ba. Pero kahit gaano kaingay ang paligid, ramdam ko pa rin ang katahimikan sa loob ko. Baka dahil lumaki akong hindi sanay na may sumasalo sa nararamdaman ko. Lagi na lang ako ang umaako ng lahat, pati mga bagay na hindi ko naman pinili. 3 taon na rin mula nang umalis ang tatay ng anak ko. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung bakit. Basta isang araw, iniwan niya ako ng isang sorry sa papel at isang bahay na puno ng tanong. Mula noon, nagpakatatag ako. Sinabi ko sa sarili kong, Lara, wala kang ibang aasahan. Kailangan mong bumangon para sa anak mo. Kaya tinanggap ko ang trabaho bilang caregiver dito sa Baguio, kahit malayo sa pamilya at kahit alam kong hindi madali. Ang inaalagaan ko ay isang retired Korean businessman na ang pangalan ay Mr. Han Jisoo. 68 taong gulang, mahina na ang baga at madalas nalulungkot. Una ko siyang nakilala noong dinala siya sa health facility kung saan ako dati volunteer. Siya yung tipong tahimik pero ramdam mo ang bigat ng mga taon sa puso niya. Kahit hindi siya Pilipino, ramdam ko ang lungkot niya. Parang kaming dalawa ay parehong may dinadalang hindi namin masabi sa kahit sino. Noong una, simple lang ang buhay ko rito. Gigising ng maaga, maghahanda ng gamot niya, magluluto ng lugaw, magpupunas ng pawis niya kapag hinihingal, makikinig sa kwento niyang nauudlot dahil madaling mapagod ang boses niya. Walang anumang kakaiba, walang anumang dapat ikatakot. Trabaho lang, sweldo lang, tahimik na araw-araw. Pero alam niyo po yung pakiramdam na parang may paparating na bagyo? Yung tahimik ang paligid pero kabado ang dibdib mo? Hindi mo pa alam kung ano ang mangyayari, pero alam mong may magbabago. Isang gabi habang naguhugas ako ng tasa sa maliit na kusina, narinig ko siyang umubo ng sunod-sunod. Tumakbo agad ako papunta sa kanya at nakita ko siyang nanginginig habang hawak ang dibdib niya. Hinawakan ko ang likod niya. Hinimas-himas. Pilit siyang pinapakalma at nang humupa ang paghingal niya, tumingin siya sa akin ng matagal, mas matagal, kaysa dati. Doon ako kinabahan. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may kung anong nagbago sa paraan ng pagtitig niya. Hindi na lang iyong pasasalamat ng pasyente sa caregiver. Iba,
Mas malalim, mas personal, mas nakakatakot. Kinabukasan, paghahain ko ng agahan. Tahimik lang siya pero panay ang sulyap. At nung ibibigay ko na sana ang gamot, bigla niya akong tinanong, "Lara, do you ever get lonely?" Para akong natigilan. Hindi ko alam kung sasagutin ko ba ng diretsyo o iiwas, pero nung mga oras na yon, parang may kumalabit sa puso ko. Siguro dahil matagal ko na ring hindi naririnig ang tanong na may tunay na malasakit. Sabi ko, "Minsan po, tao lang din naman ako, sir." Ngumiti siya ng mahina, parang may gustong sabihin pero pinipigil. At doon nagsimula ang kaba sa dibdib ko. Hindi ko pa alam kung bakit, pero ramdam ko na noon pa lang may bagay na hindi ko kayang kontrolin kapag nagpatuloy pa ang ganitong mga tanong. Akala ko simpleng pagtatanong lang yun. Pero hindi ko alam, Miss Moira, na iyon na pala ang unang pinto papunta sa lihim na hanggang ngayon ay hindi ko mabitawan. At doon nagsimula ang bigat na dala-dala ko ngayon. Simula nung araw na tinanong niya ako tungkol sa pagiging lonely, parang may kung anong nabago sa pagitan namin. Hindi ko agad pinansin, kasi sabi ko sa sarili ko, trabaho lang to, Lara. Huwag mong lagyan ng kulay. Pero mahirap pala pigilan ang mga bagay na hindi mo nakikita, pero ramdam mo tulad ng unti-unting pag-init ng isang bagay na dapat malamig lang sana. Isang gabi, malakas ang ulan dito sa Baguio. Yung tipong bumabagsak ang hamog, kumakapal ang fog, at kahit nakabukas ang ilaw, parang may lungkot ang buong bahay. Walang tunog kundi ang patak ng ulan at ang paggaspas ng mga dahon sa labas. Nasa kusina ako, nagtitimpla ng tsaa para sa kanya dahil masama ang pakiramdam niya buong araw. Nang matapos ako, dinala ko ang tasa sa sala kung saan siya nakaupo. Pero paglapit ko, nakita kong nanginginig ang kamay niya habang hawak ang balikat niya. "Sir, are you okay?" Tanong ko agad. Lumapit ako, hinawakan ko ang likod niya, kagaya ng dati. Pero iba ang pakiramdam ko ngayon, hindi lang pag-aalala. May halong kabog na hindi ko maipaliwanag. Nang humupa ang hingal niya, tumingin siya sa akin ng diretsyo. "Thank you." "Lara Pulongnia." Iba ang tingin. Hindi dahil sa sakit, kundi parang may hinahanap. Tumayo ako para bumalik sa kusina pero hinawakan niya ang kamay ko mahina pero malinaw. "Wait, don't go yet." Para akong napako sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung awa ba yung naramdaman ko, pagod o simpleng paghina ng loob. Pero tumigil ako. Umupo ako sa tabi niya habang pumapatak ang ulan sa labas. Tahimik lang kami. Bihirang-bihira akong magkaroon ng sandaling ganito. Yung hindi ako nag-iisip ng bayarin. Hindi ko iniisip ang anak ko. Hindi ako nagmamadali. Parang isang iglap lang. Ako si Lara, hindi si Lara na caregiver. Hindi si Lara na ina, hindi si Lara na iniwan ng partner. Ako lang. Ako. Lumingon siya at sinabi niya ang mga salitang di ko inakalang magpapayanig sa mundo ko. "Lara, I don't want to feel alone tonight. Please stay." Napakapit ako sa tuhod ko. Gusto kong tumayo. Gusto kong sabihin na malito. Na trabaho ko lang ang alagaan siya, hindi punan ang kakulangan sa puso ng kahit sinong tao. Pero naalala ko ang anak ko, ang tuition, ang gamot, ang mga gabing iniiyakan ko kung paano ko matatapos ang buwan. At ang totoo, Miss Moira, matagal na rin akong mag-isa. "Sir, hindi po tama to."
Bulong ko. Pero ang sagot niya, mas mabigat pa sa ulan sa labas. I know, but I just want someone to sit beside me, even for just a night. Hindi ko alam kung awa ba yon, pagod, o simpleng pagkatalo ng puso ko sa lamig ng gabi. Pero umupo ako, at sa unang pagkakataon, hindi ako umalis kahit alam kong dapat. Hindi ko gustong may mangyari. Hindi ko rin hinanap, pero minsan, kapag pareho kayong basag, pareho kayong pagod, pareho kayong naghahanap ng kahit konting init sa gitna ng malamig na buhay, may mga bagay talagang dumudulas sa kamay mo kahit anong pigil mo. At nung gabing yon, Miss Moira, ang bagay na akala ko kaya kong kontrolin, hindi ko na napigilan. Hindi ko na sasabihin ang mga detalye. Hindi ko rin ipagmamayabang na tinanggap ko yon. Pero pagkatapos ng gabing iyon, habang nakaupo ako sa gilid ng kama, nanlalamig, nanginginig, napatanong ako sa sarili ko. Lara, anong ginawa mo? Hindi ko kayang tumingin sa kanya. Hindi ko kayang tumingin kahit sa salamin. Parang may pumutok na bula sa mundo ko, yung mundong pinilit kong protektahan para sa anak ko. Pero nagawa ko ang bagay na buong buhay ko ay kinakatakutan ko, ang maging mahina sa maling oras. Kinabukasan, pagising ko, may envelope sa ibabaw ng mesa. Hindi ko agad binuksan, pero alam ko na kung ano yon. At doon ako tuluyang napatigil dahil hindi na pera ang kinatatakutan ko. Ang kinakatakutan ko na ay kung ano ang magiging kapalit nito sa buhay ko. At doon nagsimula ang takot na hindi na ako makakatakas. Akala ko pagkatapos ng gabing yon, magkakalimutan na kami ni Mr. Han. Akala ko babalik ang lahat sa dati caregiver ako, pasyente siya, at lilipas lang ang gabi na parang hindi nangyari ang anumang hindi dapat mangyari. Pero mali ako. Maling-mali, dahil kinabukasan pa lang, ramdam ko na agad na hindi na kami babalik sa dati. Paglabas ko ng kwarto, nadatnan ko siyang nakaupo sa mesa, mahinang ngumingiti. Hindi yung tipong ngiti ng isang matandang masigla sa umaga, kundi yung ngiti na parang nagtatago ng isang bagay o naghihintay ng kumpirmasyon kung okay pa ba kami. Hindi ko alam kung ngingiti ba ako pabalik o iiwas, pero nanginginig pa rin ang dibdib ko kaya tumangulang ako. Good morning, Lara, sabi niya. Good morning po, tipid kong sagot. Tahimik kaming kumain. Kung dati puro utos at schedule ang usapan namin, ngayon naging parang awkward na almusal ng dalawang taong may tinatagong sikreto. Hinintay ko kung may sasabihin siya tungkol sa nangyari, pero wala. At doon ako mas natakot dahil minsan, yung katahimikan ang mas nakakasakal kaysa kahit anong pag-amin. Sa sumunod na mga araw, binigyan niya ako ng mga bagay na hindi ko hinihingi, kape na imported daw galing Korea. Vitamins na sinasabi niyang para hindi ka mapagod. At minsan isang maliit na scarf na kulay beige para sa lamig, sabi niya. Pero sa totoo lang, ramdam ko, hindi lamig ng Baguio ang gusto niyang labanan. Lamig sa loob niya. At baka lamig rin sa loob ko. Gusto kong itama ang lahat. Sinasabi ko sa sarili ko gabi-gabi na, Lara, ayusin mo to habang kaya pa. Pero hindi ganun kadali kapag araw-araw mong nakikita ang isang taong hindi mo naman minahal pero nagbigay sa iyo ng atensyon na matagal mo nang hindi nararamdaman mula sa kahit sino. May mga sandaling nahuhuli kong nakatitig siya sa akin habang naghihiwa ako ng gulay. Hindi yung tingin na bastos, kundi
Yung tingin ng isang taong matagal nang nag-iisa at natatakot nang bumalik ulit sa pagiging mag-isa. At doon ako nagsimulang magtanong sa sarili ko, Lara, naaawa ka ba? O napapalapit ka na rin? Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Pero ang hindi ko inaasahan, Miss Moira, ay ang pagdating ni Grace, ang pamangkin niya. 24 na taong gulang, sosyal, halatang galing Korea, at unang tingin pa lang ay ramdam ko na hindi niya ako gusto. Maingay ang personalidad niya, mabilis magsalita, pero mabilis din tumingin ng masama. Isang gabi, galing ako sa kusina, bitbit ang gamot ni Mr. Han. Pagbukas ko ng pinto ng kwarto, doon ko siya nakita si Grace nakatayo sa tapat ng kama ng tiyuhin niya at ako naman ay parabang nahuli sa lugar na hindi ko dapat ginagalawan. Hindi ko man ginawa ang inaakala niya nung gabing yun. Pero ramdam na ramdam ko ang pagtataka at pagdududa sa tingin niya. Sino ka ba talaga kay Uncle? Tanong niya. Malamig ang boses. Caregiver po. Sagot ko. Nanginginig ang tuhod. Caregiver? Umangat ang kilay niya. O may iba pa. Napatigil ako. Walang lumabas na salita. At yung katahimikan ko mas malakas pa sa kahit anong pag-amin. Simula noon, mas madalas niyang bantayan ang galaw ko. Pakiramdam ko, bawat hakbang ko, may matang sumusunod. Minsan pa nga, sinasadya niyang isara ang pinto ng kusina nang malakas kapag nasa loob ako, parang gusto niyang iparamdam na hindi ako welcome. Sa kabilang banda, si Mr. Han naman, mas naging malapit. Parang bata na natatakot makuha ang laruan niya. Tuwing napapadaan ako, napapansin ko ang lungkot sa kanya kapag tinitingnan ako ni Grace ng masama. At minsan, kapag mag-isa kami, sasabihin niyang, Lara, please don't leave. I feel better when you're here. At doon na ako tuluyang nalito. Ano ba talaga ako sa kanya? Rebound? Comfort? O desperasyon? O baka lahat? Pero ang totoo, Miss Moira, hindi pera ang nakakapinsala dito, kundi yung unti-unting pagkatali ng damdamin ko sa isang taong hindi ko dapat kahulugan ng kahit ano. Dapat tapos na yon sa isang gabi. Pero ang hindi ko inakala ay ang mga susunod na linggo ang magiging simula ng pagkalubog ko sa mas malalim pang problema. At kung ngayon pa lang mabigat na, mas mabigat pa ang kasunod. Simula nang dumating si Grace, parang nawala ang katahimikan sa bahay. Kahit hindi siya nagsasalita ng diretsyo, ramdam ko sa bawat tingin niyang malamig na may mali na para sa kanya ang presensya ko roon. Wala pa siyang sinasabi, pero parang bawat kilos ko ay isang sagot na inaantay niyang hulihin. Doon ko naramdaman na hindi lang ako basta caregiver ngayon, parang ako na rin ang hinihinalang sumisira sa pamilya nila. Isang hapon, habang nagluluto ako ng sopas para kay Mr. Han, narinig kong tumikhim si Grace sa likuran ko. Hindi ko alam kung ilang minuto na pala siyang nakatayo doon. You're always with my uncle, no? Tanong niya. Parang wala lang pero may diin. Napalunok ako. Trabaho ko lang po yun, sagot ko. Umikot siya, nakatingin sa sahig habang nakapulupot ang braso. Trabaho? O ginagamit mo siya dahil alam mong mahina siya ngayon? Parang tinusok ang sikmura ko. Hindi ko alam kung sasagot ba ako o iwasan. Pero alam ko, kahit anong sabihin ko, duda pa rin siya. Umiling siya bago umalis.
Hindi niya kailangan magsalita ng diretsyo, sapat na ang bawat galaw para maramdaman kong hindi ako welcome. Kinagabihan, habang pinapatulog ko si Mr. Han, bigla siyang nagsabi, "Lara, if they ask you anything, don't be scared. I won't let them hurt you." Sa halip na gumaan ang loob ko, mas lalo akong kinabahan. Hindi ito normal. Hindi ito yung tipong problema lang sa pamilya. May nararamdaman akong paparating at hindi magandang pakiramdam yon. Kinabukasan, habang naglilinis ako ng veranda, narinig ko si Grace na may kausap sa telepono. Hindi ko sinasadya pero malakas ang boses niya. "Yes, Mom. You should really talk to Dad about this. He's acting strange. And that caregiver, I don't trust her." Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko man marinig ang sagot sa kabilang linya, sapat na yung tono ni Grace para maramdaman kong hindi na lang ito hinala may aksyon ng nagaganap. Pagbalik ko sa sala, nakita kong nakaupo si Mr. Han. Hawak ang telepono. Tila pagod at masakit ang ulo. Nang makita niya ako, ngumiti siya pero pilit. "My family will call later," sabi niya. "Please, stay close." Doon ako lalong napaisip. Bakit kailangan kong manatili? Ano bang pinoprotektahan niya? O baka sino? At dumating nga ang tawag na kinatatakutan ko. Nasa kitchen ako nang marinig kong tumunog ang telepono sa sala. Tumawag ang anak ni Mr. Han mula Korea. Maingay ang boses niya, halatang galit. "Apa, what's going on there? Why are you sending so much money? Who is that woman Grace is talking about?" Tumayo ako, nanginginig. Hindi ko alam kung lalabas ba ako o magtatago sa likod ng refrigerator. Pero pagkatapos ng ilang minuto, tinawag ako ni Mr. Han. "Lara, come," para akong mauubusan ng hininga. Lumapit ako, kaharap ko ang telepono, naririnig ko ang malalim na buntong hininga ng anak niya. "Is she there?" The caregiver put her on the phone. "Sir, baka po hindi." Pero hinawakan ni Mr. Han ang kamay ko mahigpit, parang sinasabing wag akong umalis. Inabot niya ang telepono. Wala akong choice. "Hello po," sabi ko. Alos pabulong. Isang mabigat at malamig na boses ang sumagot. "Why are you always with my father? He's vulnerable." Alam ba ng pamilya mo kung nasaan ka? At ano ginagawa mo? Hindi ko alam kung ano isasagot. Pakiramdam ko bawat salita ko pwedeng gawing ebidensya laban sa akin. Trabaho ko lang po ang alagaan siya. Sagot ko, pilit pinapakalma ang boses ko. Trabaho? Or are you taking advantage of him? Parang sinuntok ang dibdib ko. Napahawak ako sa mesa para hindi matangay ng hininga ko. Hindi ko masabi ang totoo, pero hindi ko rin matawag na kasinungalingan ang sinasabi ko. "Ma'am, hindi ko po siya sinasaktan. Hindi ko po siya ginagamit." Pero bago pa ako makapagsalita ng malinaw, may narinig akong hinga mula sa kabilang linya hinga na puno ng pagtataka at galit. "I'll be there soon," sabi niya. At kapag may nalaman akong hindi maganda, hindi ako magdadalawang isip na ipauwi ka. Pagkababa ng tawag, napaupo si Mr. Han. Hawak niya ang noo niya. "I'm sorry, Lara. This is my fault. I should have stopped this." Sa halip na umalma, tahimik lang ako. Kasi ang totoo, matagal ko nang gustong itanong sa sarili ko sino ba talagang may kasalanan dito? At doon ko na-realize, Miss Moira, hindi na ito simpleng relasyon na mali.
Nagiging gulo na ito gulo na hindi ko alam kung paano tatakasan. At kung may isang bagay na ayaw ko mang aminin pero kailangan kong harapin, hindi pa ito ang pinakamasakit. Mas mabigat pa ang susunod. Dumating ang araw na pinakakinatatakutan ko, Miss Moira. Yung araw na kahit anong dasal ko, kahit anong pag-iwas ko, hindi ko napigilan. At ang masakit pa roon, nangyari siya sa paraang hindi ko man lang napanahonang ihanda ang sarili ko. Isang linggo iyon, maaliwalas ang umaga, pero mabigat ang pakiramdam ko. Parang may nakaabang sa likod ng pintuan. Naghahanda ako ng almusal nang biglang may kumatok sa gate, malakas, sunod-sunod, parang hindi pasok sa bahay na sanay sa katahimikan. Pagbukas ni Grace ng pinto, narinig ko agad ang isang boses na pamilyar mula sa mga naririnig ko sa tawag sa telepono mahigpit, puwersado, puno ng authority. "Where's my father?" Napalingon ako. Nakatayo sa may sala ang isang babaeng Korean na nasa early 40s, naka-business attire na may dalang luggage. Matangkad, elegante, pero halatang pagod sa biyahe at galit sa loob. Siya si Miss Hana, panganay na anak ni Mr. Han. Sumalubong si Mr. Han sa kanya, kaya agad siyang yumuko at niyakap ang ama niya. Pero hindi ko ipinagkamali yung tingin niya sa akin, mabilis, matalim, parang tanong na ayaw na niyang itanong dahil alam na niya ang sagot. "Are you the caregiver?" Tanong niya sa akin. Walang ngiti. "Opo." Sagot ko. Pilit na steady kahit nanlalamig ang kamay ko. "I need to talk to you later." Doon pa lang, alam ko na may alam siya at hindi iyon tungkol sa trabaho ko. Nagpahinga sila sa sala habang naghahain ako ng pagkain. Pilit akong nagmamadali pero mas lalo lang nahuhulog ang mga kutsara, sumasablay ang mga tuwalya na hinahawak-hawak ko. Hindi dahil clumsy ako, kundi dahil ramdam ko yung mga matang nagbabantay sa akin mula sa likuran. Nang maupo na sila para kumain, nagsimula na ang hindi ko kayang takasan. "Dad," panimula ni Hana, "Grace showed me the transactions last week. Why are you sending so much money? And," lumingon siya sa akin, "why are there late night messages?" Parang huminto ang mundo ko. Yung tipong kahit maingay ang paligid, wala kang marinig kundi pintig ng puso mo. Sinubukan ni Mr. Han magsalita. "Hana, please, let me explain." Pero pinutol siya ng anak niya. "No, Apa. I need to hear it from her. From Lara." Kitang-kita ko sa gilid ng mata ko, si Grace nakatingin sa akin na parang naghihintay ng pagbulusok ko. Ang mga kamay ko nanginginig habang pinupunasan ko yung mesa pero halos hindi ako makatayo. "Tell me," tanong ni Hana, "ano ba talaga kayo ng tatay ko?" Hindi ko maalala kung paano ako huminga sa sandaling yon. Gusto kong magpaliwanag, gusto kong sabihin na hindi ko sinasadya, gusto kong ipaliwanag na may mga gabing hindi ko alam kung ano ang tama dahil sobrang lungkot ng buhay. Pero paano ko sasabihin yon sa taong mahal ang ama niya? Nakangiti si Hana pero malamig. "Ginagamit mo ba ang tatay ko?" "Is that it?" "No, ma'am." Sagot ko. Halos pabulong. Hindi ko po siya ginagamit. "Then why these messages? Bakit ikaw ang laging kasama niya? Bakit ikaw ang pinapadalhan niya ng pera?" Nanginig ang boses ko. "Nagkamali po ako. Hindi ko po ginusto na..." "Oh, yes," sagot niya agad. "Nagamali ka nga. Hindi ko alam kung paano ako napaupo. Hindi ko alam kung paano ako napaiyak. Pero noong oras na yon, ramdam ko yung bigat na ilang linggo ko nang
pilit kinakalimutan bumagsak lahat sa dibdib ko. Parang binuksan nila ang kahon ng mga sikreto na tinago ko kahit sa sarili ko. Biglang tumayo si Mr. Han, galit. "Hana, stop it. This is my fault, not hers. I needed company. Lara did nothing wrong." Pero lalo lang silang napatingin sa akin. Isang tingin ng pamilya na hindi ako parte. Hindi ako dapat nandoon at hindi ako dapat naging laman ng mundo nila kahit isang segundo. At doon bumulong si Hana. "You need to leave this house. Today." Parang nawala ang lupa sa ilalim ng paa ko. Hindi ako nakaimik. Hindi ako humingi ng awa. Hindi dahil wala akong karapatan, kundi dahil alam kong anuman ang sabihin ko, hindi na nila maririnig. Naglakad ako papuntang kwarto para mag-empake. Nanginginig, umiiyak. Habang sinusuksok ko sa bag ang damit ko, ramdam ko ang pagkapunit ng isang mundo na kahit mali, naging tahanan ko sa ilang buwan. At bago ako tuluyang makalabas ng pintuan, narinig ko ang boses ni Mr. Han, papalapit, humihingal dahil pinipigilan siyang sumunod ng anak niya. "Lara, I'm sorry. I didn't want this to happen." Hindi ko siya matingnan. Hindi ko alam kung galit ako, nasaktan, o tuluyang nadurog. Pero ang alam ko lang, Miss Moira, sa araw na yon bumagsak lahat ng itinago ko. At hindi ko alam kung paano ako babangon mula roon. Pagkalabas ko ng kwarto, bitbit ang isang bag na hindi man lang puno, pero halos hindi ko madala dahil sa bigat ng hiya at takot na bumabalot sa akin. Ramdam ko ang pamamanhid ng mga kamay ko. Parang hindi ko nakilala ang sarili ko. Yung Lara na dating tahimik lang, masipag, walang ginagawang masama biglang naging dahilan ng gulo sa buhay ng isang pamilya. At kahit ilang beses ko sabihin sa sarili ko na hindi ko ginusto, hindi ko pinlano, hindi ko hinanap, ang katotohanan ay nangyari pa rin. Nakalakad ako hanggang sa may pinto nang biglang bumukas ang ilaw sa hallway. Dahan-dahang lumabas si Mr. Han. Nakahawak sa dingding. Humihingal at parang napilitang tumakas sa anak niya para lang sundan ako. "Lara, wait." Mahina niyang sabi pero mariin, puno ng pagmamakaawa. Hindi ko alam kung hihinto ba ako o lalakad na lang ng diretsyo, pero nanigas ang paa ko. Hindi dahil gusto ko siyang makita, kundi dahil ayaw ko nang maranasan pa ang bigat ng tingin niya. Pero kahit iwasan ko, lumapit pa rin siya. Ramdam ko ang lamig ng gabi, pero mas malamig ang takot na baka bumigay ako sa sandaling iyon. "Tumingin ka naman sa akin." Halos pakiusap niyang sabi. Dahan-dahan kong iniangat ang ulo ko. At doon ko siya nakita hindi bilang isang matandang mayaman na nagkamali, kundi bilang isang taong sobrang takot, sobrang lawak ng lungkot, at sobrang desperadong humawak sa huling tao na nagbigay sa kaniya ng init sa mahabang panahon. "I'm sorry," sabi niya. Nanginginig ang boses. "I'm so sorry, Lara." Napapikit ako. Ayoko na sanang marinig pa ang kahit ano. Kasi alam ko, bawat salita na manggagaling sa bibig niya, papatong na naman sa bigat na sinusubukan kong dalhin. I didn't want this. I didn't want you to get hurt. I just wanted to feel alive again. Para akong tinamaan sa dibdib. Hindi ko alam kung awa ba yun o galit. Pero ramdam ko, sa kauna-unahang pagkakataon mula nang mangyari ang lahat, nakita ko ang buong katotohanan, hindi ako mahal ng isang lalaking naghahanap ng pag-ibig.
Ako'y naging sandalan ng isang taong natatakot mamatay na walang nakakakita sa kanya. At ako naman, naging sandalan ng isang damdaming hindi ko dapat pinakialaman. Sir, dapat hindi na po nangyari to. Bulong ko. Wala po dapat tayong kahit anong ganito. Tumulo ang luha sa mata niya. Hindi ko alam na kaya pa pala niyang umiyak. Lara, you were the only one who cared. The only one who stayed. Please, don't leave like this. Napailing ako habang pinipigilang humikbi. Kailangan ko pong umalis. Hindi ko na po kayang pagsabayin ang konsensya ko at ang buhay ninyo. Lumapit siya ng kaunti. Hawak ang dibdib niya na parabang nahihirapan huminga. If she finds out everything, I will protect you, Lara. I will stand for you. I will not deny you. At doon ako lalo pang nasaktan. Hindi dahil sa pangako niya, kundi dahil alam kong mali ito. At mali ring naniniwala pa ako kahit isang segundo. Sir, hindi niyo na po kailangan gawin yan. Sabi ko, halos walang tinig. Hindi ko po kailanman hinangad na maging dahilan ng kahit anong gulo. Sandaling tumahimik ang paligid. Tanging hangin lang ng bagyo ang maririnig. At sa katahimikang iyon, bigla niyang sinabi ang mga salitang nagdurog sa natitirang lakas ko, I love you, Lara. Don't forget that. Whatever happens, I love you. Parang natanggal ang hininga ko. Hindi ko alam kung sasampalin ko ba ang sarili ko para magising o tatakbo na lang palabas para hindi ko marinig ang mga salitang matagal ko nang kinakatakutang marinig. Kasi kapag natutong maniwala ang puso ko, mas lalo akong masasaktan. Mas lalo akong lulubog. Mas lalo akong hindi makakawala. Hindi ko na napigilan ang luha ko. Sir, sana hindi niyo na po sinabi yan. Hindi dahil hindi ko gusto, kundi dahil alam kong walang patutunguhan yon. Bawal, mali, at walang mundong maaari kaming tumayo ng magkasabay. Niyakap niya ang sarili niya habang humihingal, parang natatakot na mawalan ng isang bagay na hindi naman niya dapat hinahawakan mula sa simula. Please, stay. Sabi niya ulit halos pabulong, parang dasal. Pero hindi na ako lumingon pa. Hindi dahil wala akong naramdaman, kundi dahil sa unang pagkakataon, mas pinili ko ang sarili ko kaysa sa isang sakit na alam kong hindi matatapos kung mananatili pa ako. Lumakad ako palabas ng pinto, bitbit ang bag, ang hiya at ang isang salitang hindi ko alam na kaya palang makasakit ng higit sa alinman. Goodbye, sir. At yun na ang huling gabi na nakita ko si Mr. Han. At ang huling beses na narinig ko ang salitang iyon mula sa kaniya. Pagdating ko sa Nueva Ecija, parang humaba ang paghinga ko pero hindi gumaan ang dibdib ko. Para akong tumakas sa sunog pero naiwan sa balat ko ang amoy ng usok. Hinayaan ko munang humupa ang ulan sa loob ko bago ako pumasok sa bahay namin. Tahimik ang paligid. At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming gabi, narinig ko ang sarili kong hinga mahaba, mabigat at puno ng mga salitang hindi ko masabi kahit kanino. Nakita ako ng anak kong si Ellie, tumatakbo palabas, niyakap ako ng mahigpit. Mama, bakit ang aga mo? May nangyari ba? Pinigilan ko ang luha ko. Ngumiti ako. Wala anak, nandito na si mama. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi ko kayang sabihin sa kanya kahit kalahati ng nangyari. Paano ko ipapaliwanag sa isang batang inosente ang isang mundong hindi niya kailangang maintindihan? Sa mga sumunod na araw, sinubukan kong bumalik sa normal.
Naglaba, nagluto ng adobo ni nanay, nakipagkwentuhan sa kapitbahay kapag may dumadaan, at paminsan-minsan nakaupo lang ako sa veranda habang pinapanood ang mga tricycle na dumadaan. Pero kahit anong gawing pagbalik sa dati, may mga gabing bumabalik lahat. Yung mukha ni Mr. Han na puno ng takot. Yung mga salitang I love you na hindi ko alam kung para sa akin ba o para sa lungkot na dinadala niya. Yung pagyakap niya sa sarili niya habang pinipilit akong huwag umalis. At higit sa lahat, yung sarili ko na kahit ayaw aminin, may bahagi ring napinsala sa naramdaman ko noon. Minsan, pagtulog na si Ellie, nagdarasal ako ng mas mahaba kaysa dati. Hindi ko alam kung humihingi ba ako ng tawad o humihingi ng lakas para kalimutan ang bagay na sa totoo lang, hindi ko pa rin lubos maintindihan. Dahil minsan, kahit mali ang isang bagay, may parte ng puso mo na kumakapit pa rin hindi dahil masama ka, kundi dahil ganoon kakahina noong nangyari iyon. Habang nakaupo ako sa harap ng maliit naming altar, may tanong na paulit-ulit na bumabalik. Mahal ko ba siya? O naaawa lang ako sa kanya? At ako ba, minahal niya ba talaga? O hinawakan niya lang ako dahil natatakot siyang mag-isa? Hindi ko masagot. Hanggang ngayon, hindi ko kaya. At sa tingin ko, baka hindi lahat ng sugat kailangan agad gamutin. May mga sugat na kailangan munang masaktan bago maghilom. Isang gabi, habang nakatingin ako sa litrato ni Eli sa cellphone ko, napaisip ako. Siguro ang pagmamahal na iyon, kung pagmamahal nga ba talaga, hindi naman talaga para sa amin. Hindi iyon para sa isang kinabukasang pwede naming buuin, kundi isang pahinang na puno ng takot, lungkot, pagkukulang, at mga desisyong hinimok ng mga damdaming hindi namin alam kung tama ba o mali. Minsan iniisip ko, paano kung hindi ako naging mahina noong gabing iyon? Paano kung hindi ko siya pinaupo sa tabi ko? Paano kung hindi ko tinanggap ang mga salita niya at ang init ng presensya niya? Magiging mas maayos ba ang buhay ko ngayon? Siguro o baka hindi rin. Pero ang totoo, wala na akong magagawa, nangyari na. At ang natitira na lang ay kung paano ko hahawakan ang sarili ko mula rito. Ito po ang dahilan kaya ako nagsulat sa inyo, Miss Moira. Hindi para husgahan niyo ako, hindi para depensahan niyo ako, kundi para itanong sa inyo at sa mga nakikinig. Kapag ang isang maling hakbang ay hinaluan ng lungkot, pangangailangan, at paghangad na maramdaman mong buhay ka pa, mali pa rin ba iyon ng buong buo? At isa pa, paano mo pipiliing bumangon kapag ang sugat na iniwan ay hindi galing sa isang masamang tao, kundi galing sa isang taong pareho mong sinubukang mahalin sa maling oras? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang sagot. Kaya't heto ako, kumakatok sa programa ninyo, umaasang kahit papaano may makakaintindi, at sa pagtatapos ng liham ko, isang bagay lang ang malinaw sa akin. Hindi lahat ng pag-ibig ay dapat ipaglaban, pero lahat ng pagkakamali may aral na hindi mo makakalimutan. Sa dulo ng lahat ng gulong pinagdaanan ni Lara, may isang bagay na malinaw, na minsan ang pinakamahirap palang labanan ay hindi ang tukso, kundi ang sarili nating puso na patuloy na naghahanap ng init kahit alam nating maaaring masaktan tayo. At totoo ngang sa buhay, may mga pagkakamali tayong hindi na mababawi, pero may mga aral tayong maidudugtong sa paghilom ng sarili. Hindi kailangang maging perpekto ang puso
para matutong magmahal ulit. Kailangan lang natin ng tapang na kilalanin kung saan tayo nadapa at ng lakas na pumili ng direksyong hindi na muli tayong masisira. Kaya sana, mga kaibigan, kung may pinagdadaanan kayong mabigat ngayon, huwag niyong kalimutan. Hindi kayo nag-iisa at hindi kayo masamang tao. Dahil minsan nadala kayo ng lungkot o kahinaan. Tao lang tayo at bahagi ng pagiging tao ang matuto, masaktan, bumangon at magpatawad lalo na sa sarili. Kung may natutunan kayo mula sa kwento ni Lara o kung may bahagi ng kwento niya na tumama sa puso ninyo, iniimbitahan ko kayong mag-iwan ng komento. Ano ang pinakamalalim na aral na nakuha ninyo dito? At kung may kwento rin kayong gustong ibahagi kahit kaunting pahiwatig lang, malugod namin itong tatanggapin. Huwag nyo ring kalimutang i-like ang video na ito. Kung itong kwento ay may naabot sa inyong puso, mag-subscribe sa Dear Miss Moira Stories. Para sa iba pang kwentong puno ng aral, damdamin, at pag-asa, hanggang sa muli mga kaibigan. Sana'y matagpuan ninyo ang kapayapaan sa gitna ng mga kaguluhan at liwanag sa bawat gabing tila walang kasunod na umaga. Magandang araw at pagpalain kayo ng katahimikan ng puso.